Ayan, so for today's video, demonstration po tayo ng aking solar off-grid kasi maraming tatanong sa akin kung worth it nga po bang magkaroon ng solar off-grid. So syempre dahil ginagamit ko po 24/7 for 10 years, masasabi ko po talaga na worth it yung ating investment sa solar. So dapat alam lang din po natin yung application po natin para wag po masayang yung aming investment. So dito sa ginawa kong design, bilang isang electrician, kailangan po talaga na separate yung line connection po natin, light connection natin, and outlet connection po natin. Kaya nagkabit po ako ng dalawang solar off-grid, no? Pang light connection and outlet connection para ma-feel po talaga natin na wala tayong problema in terms of electricity. So dito guys is wala nga po kami distribution utility, kaya wala na po kami bills and disconnection notice, at dito is wala na rin po kaming brownout. So pakita ko lang po muna sa inyo yung aming dating linya ng aming kuryente. Ayan, nakita nyo po is wala na po siyang circuit breaker. Kahit hawakan ko po yan, hindi po ako makukuryente kasi wala na nga po kaming linya ng distribution utility. Ayan. So ngayon naman is i-flex na po natin, no? Paganahin po natin yung ating washing machine. Ayan. Ayan. So ito po yung ating outlet, no? Yung source of electricity natin is yung ating inverter. Ayan. So yung purpose po ng ating power inverter, from 12 volts gagawin niyang 220. Ayan, yung 220 volts na yan, yung output. Tapos yung input niya, dahil wala naman po tayong distribution utility, kaya wala pong input yan. So kinakabit po yan yung distribution utility, or kung meron po kayong line connection, tulad po dito sa NCR na Meralco, pwede nyo pong kabitan yan, yung gumagawa po ng UPS type, para just in case mag brownout, meron po kayong battery, hindi po kahit pa paano yung essential load nyo po is masustain po, no? Ayan. So on na po natin yung ating washing machine. Ayan. So work it na po yung ating washing machine. So kahapon guys is ano po tayo, no? Nag-washing po tayo sa vlog po natin, no? Tapos on po natin yung ating TV. Ayan. Ayan. Dito guys is promote lang po natin yung renewable electricity natin, no? Ayan, mula sa solar off-grid. Ayan, para sa mga nagtatanong po, no, kung worth it nga po ba? Ayan, so kayo na po yung humusga. Ayan, so i-mute po muna natin, no? Tapos yung ating 5 volts na charger. So hindi na po tayo gumagamit ng common na outlet kasi gumamit na po tayo ng USB type na 5 volts yung output, tulad po ng ating Bluetooth speaker. Ayan. Diyan po tayo, diyan po yung pinagagamit natin ng charger. Ayan. Tapos yung mga essential load po natin, tulad po ng ilaw po natin. No? So yung ilaw po natin is 12 volts na, mga ka-sunrise. So dito is gumawa po ako ng junk of materials na chandelier made of PET bottles and level hose. Tapos winayiringan ko na lang po siya, no? So meron siyang dalawang light, warm yellow and white. Ayan. Tapos pasok po tayo dito para mabilisan sa aming kwarto. So ito po yung aming TV sa kwarto, no? Pasensya na po, kailangan ko pong ipakita para makita nyo po talaga na worth it yung ating solar off-grid. Ayan. Tapos dito po is yung aking YouTube studio na medyo magulo kasi meron po tayong ginagawa, no? Ayan. So may supply po siya. Saksak po natin yung ating extension papunta dun sa ating kwarto. Ayan. So kahit na wala po tayong kuryente, yung source of electricity lang po natin is nagbumula po sa aking old solar off-grid, is nakagawa pa rin po tayo ng mga sideline po natin, no? Dito po tayo gumagawa kapag may nire-repair po tayo. Ayan. Ayan. So yung pagsusolarista po natin is sideline lang po natin yan, no? So ang trabaho ko po, isa po akong school utility. Ayan, no? So kahit isang school utility lang po ako, nagagawa ko po to dahil kahit pa paano meron po tayong fundamental knowledge about electricity. Ayan, para sa mga taong nagda-down po sa akin at nanlalait po sa atin, no? So imagine po, wala po kaming kuryente, pero ayan po, kita nyo naman po, no?
So kayo na po yung humusga kung worth it nga po ba yung aking solar off-grid. Ayan. So libreng kuryente 24/7. Ayan. Ayan. Ayan, oh, worth it na worth it po talaga. Tapos meron pa po tayo dito na router. Ayan. Nag-charge tayo ng power bank. Bukas yung dalawang TV natin sa kwarto. Bukas yung ating Bluetooth speaker. Pwede po tayong mag-electric fan. So para sa akin, worth it po talaga.